ako, parang may nagbubulong sa akin ng mga panalangin, mga orasyon. Basta I saw this thing, hindi sa tao eh. I saw this dark, tall, basta so big na kunting tao na hindi naman tao, basta natakot ako. Then I started calling for help. Sakit, karamdaman, dadalawin, dadapuan, at magkakaroon ka pa rin nito. Karamihan sa mga individual ay pumupunta na sa pinakamalapit na ospital, dumudulog sa mga espesyalista at umiinom na ng mga tableta at kapsul na gamot. Ngunit sa kabila ng pagyabong ng teknolohiya, may mga tao pa rin na naniniwalang mas pinagagaling sila ng tradisyon at malalim na paniniwala. Maswerte ang Bicol sa mga likas na ganda ng kalikasan. Katulad na lamang ng Bulkang Mayon, malalawak na palayan, at kunti ang paligid. Mayaman din ang mga tao dito sa kultura, tradisyon, at paniniwala. Sa katunayan, isa ang Bicol sa mga pinakarelihiyosong lugar sa Pilipinas. At sa mga maliliit at liblib na lugar ng probinsya, matatagpuan ang mga nagbibigay lunas sa pamamagitan umano ng pangitain at matibay na pananampalataya. Merely Praxedis Felices, 50. Kasi parang lagi akong nananaginip noon. Tuwing nananaginip ako, parang may nagbubulong sa akin ng mga panalangin, mga orasyon. Tapos, sa panaginip ko, parang may sakit na lumalapit sa akin. Nung orasyon at saka panalangin na binibigay sa akin sa tinig lang, ayun, gumagaling sila. Sa palengke noon, kasi nagtitinda ako noon ay tumutulong sa kapatid kong nagtitinda. Tapos, parang friend ko lang, lumapit sa akin kasi magayong kamay niya. Sabi niya, magpapagamot daw sa akin. Sabi ko, hindi naman ako gumagamot noon. Kaya lang talagang pinipilit niya ako dahil ako daw ang makakagaling sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako gumagamot. Basta gusto ko ikaw ang gumamot sa akin. Di, ginamot ko din. Kumuha nga lang ako ng baby oil noon. Yun, hinilot ko. Tapos gumaling. Inaano ko yung pulso nila. Tapos, naano ko sa kanila kung may pilay. Kung halimbawa may mga naano sa mga maligno, ganyan, napupulso ko sila. Tapos naano ko na, yun ang sakit niya, hindi ginagamot ko sila. Ang iba kasi, sila minsan humihingi ng bayad. Ako hindi, kasi basta sa sa panaginip ko. Nanaginip kasi ako minsan ng isang lalaki. Parang may kumausap sa akin na lalaki. Yung tinig niya talaga kakaiba. Tapos sabi niya sa akin, para kasi nakakuha ako ng image ng isang Santo Niño na nakabaon sa lupa. Tapos kinuha ko yun. Tapos parang may narinig akong tinig ng isang lalaking kakaiba talaga. Yung sabi niya sa akin, alam mo anak, isipin mo lang na ang pera ay nabibilang, pero ang pakikipagkapwa walang hangganan. Well, we might have different ideas of faith healing. My idea of faith healing is the one in the Gospels. Jesus healed lepers. Jesus cured the sick. Jesus made the lame walk. And every time Jesus did that, he would tell the people, your faith has saved you. So healing and faith in the power of God is connected. If you have no faith in God, no healing. Kuya, basta I saw this thing, hindi siya tao eh. I saw this dark, tall, basta so big na
Korteng tao na hindi naman tao, basta natakot ako. Then, I started calling for help. Si Aling Julia ay isa sa mga taong malaki ang tiwala kay Manang Merly. Maging ang sakit ng kanyang mga anak ay idinudulog niya sa tanyag na Irigenyang faith healer. Okay, November 1 po noon, nagdala kami sa sementeryo ng mga pagkain. Nung umaga na po ng November 2, nung pauwi na kami, napuna ko na maraming natira doon sa mga pagkain. Hindi ko lang yata noon medyo sa pangihinayan ko nga, kumain ako. Parang marami nga yung nakain ko noon. Then I started feeling awful. Sabi ko parang nalalagnat ako. Nung maramdaman kong papatas yung lagnat ko, sabi ng mga anak ko, Mami, mag-rest ka na po. Sumisipa siya. Tapos parang may hinahawakan siya. Tapos parang nagbabike na forceful po yung sipa. Na parang pagod na pagod siya, na galit siya. Sabay-sabay pong emosyon. Tapos nagpapalit po siya from si Mami hanggang dun po sa lalaking sinasabi niya na parang pumasok po sa katawan niya. Sabi ko, Mami, na paano ka? Tapos yun na naman po siya, parang may hinahawakan na naman siya. Tapos sipa na naman ng sipa. Natakot ako, kaya ginising ko si Daddy. Nung nagising na po si Daddy, sabi niya, tawagin niyo si Auntie Merly. Kasi alam po namin na kapag gano'n na si Mami, si Auntie Merly lang yung makakatulong sa amin. Parang namaligno siya. Ayun, parang nasira yung isip niya. Ngayon, pumunta sa akin, ginamot ko. Sabi ni Auntie Merly, yung instruction niya, huwag English ang gamitin nating prayer. Mag-Bicol tayo. Para yung espiritu makasabay. Bigla siya nagpupumiglas. Tapos natatakot kami noon. Sabi ni Daddy, sige lang, hawakan niyo lang si Mami. Humingi siya sa amin ng piece of paper. Sinulat niya po yung pangalan ni Mami, Nena. Tapos yun pong orasyon na ginawa niya, nasabi niya po na panaginipan niya before siya pong pumunta dun sa amin para tulungan kami. Ipinahid niya po doon at itinapal niya po sa noo ni Mami. Inhipan ko lang yung ulo niya ng orasyon. Tapos nanalangin ako, hiningi ko sa Panginoon na gamutin na siya. May something warm, may parang hinipan ako dito sa ng ulo ko. Then, because of that, yung pag-blow ng something na yun, sabi ko, wow, what's that? It was cold, at the same time it was warm. Then naramdaman ko po yung gaan sa pakiramdam. Then after that, nung idilat ko yung mata ko, nakita ko si Merly. Merly is a neighbor of ours. She's a faith healer. Mostly po, lahat ng barangay may health center po. Usually po sa health center, walang ibang doktor. Ako lang po yung doktor. Dito sa Iriga po. Supposedly po, dapat sa ratio namin, mga 5 dapat kami. Hirap naman kung sakit, ginamot, hindi sumakit, pero pumunta sa faith healer, baka, di ba prayer lang yon usually, binibigay, may mga dinikit na papel, may number, something. Sa amin kasi, pag gumagamot kami, may laboratoryong basihan, may logic ang paggamot. Hindi yung basta lang. So, lahat ng bagay po, pag gumagawa tayo ng isang bagay, ang approach natin yan, dapat may logic ang bagay. Sa buhay ngayon, maraming mahihirap. Yung mga may pera lang ang nakakaano sa ospital, pero yung mga mahihirap talagang tinitiis nilang yung karamdaman nila. Kung halimbawa malala na, albularyo lang ang inaano nila dahil kapos sa pera. Pero sa awang ng Diyos, sabi ko, pag talagang ang pananalig nyo sa Panginoon, talagang ano sa puso nyo, gagaling talaga kayo kasi walang imposible sa Panginoon. Dahil po kay Merly, nakabalik po ako. Kasi kung wala po siya, I don't think I'll still be here with you. Sumunod ka lang sa sinasabi ko kasi walang imposible sa Panginoon. Siya lang ang panaligan natin kasi siya ang magbibigay lakas. Kung ano man ang problema natin, ano man ang mga sakit na ibigay sa atin, mga pagsubok, siya lang ang panaligan natin kasi siya ang magbibigay ng lahat. Marahil iba't iba nga ang paniniwala natin. May nais patunayan, inaasam na ito ay paniniwalaan. Ang iba ay sa rason, ang iba naman ay sa pananalig. Sa huli, isang tanong lang ang babagabag sa ating mga isipan. Ano nga ba talaga ang totoong lunas?